itong ating episode ngayon, kailangan makinig si Senator Amy Marcos. Ayan, respetado ka ngayon sa akin, ha? Okay, baka matawag pa kita ng palangga. Kasi wina-warning kita, okay? So yan, Manang. Okay? Maganda yung mga sinabi mo tungkol sa kapatid mong bangag. Pero alam naman natin na huli na nga. Okay? Balikan natin yung backstory, mga kababayan, kung bakit gigil ako sa kay Amy Marcos. Kasi nga, dapat kasama natin siya noong 2024. Baka napabagsak na yung kapatid niyang adik kung siya ay nakiisa nung pinasabog natin ang Polboronic video. 'Di ba? Ulitin natin, noong November 25, 2025, ay nagsalita si Amy na pinatunayan niya na-vindicate ako dahil sinabi niya na ang kapatid niya ay addictus, bangag, ading, umuwi na tayo, da. Then the first day ng rally ng INC sa EDSA, sinabi na naman niya na ang gobyerno ay bangag. Okay? Then kagabi, nagsalita na naman siya, okay, na about sa gobyerno na kailangan panagutin. Okay? Panagutin. So, Manang, okay, nakita mo ba pareho tayo ng buhok? Okay. So, alam mo kung bakit ako nanggigigil sa inyo ni Daryl. Alam niyo yung story. I'm just being, true to my promise to myself, true to the people na ano yung totoo. Okay? Kasi ngayon, maraming natutuwa sa'yo dahil nagsasalita ka. Okay? Ganyan-ganyan. Pero, kulang. Okay? Gusto ko lang maintindihan yung mga kababayan. Kaya, never again. Gusto ko lang maintindihan ninyo na ang problema kasi sa'yo, okay, Amy, ang dami mo pasikot-sikot. Okay? Tignan mo kung ano na nangyari sa bayan. Number 1, dapat hindi mo pinatakbo si bangag. Dahil alam mong adik yung kapatid mo. Nagkamali ka dyan. Hindi na naman actually ikaw nagkamali. More on ikaw. Kasi kilala mo yung kapatid mo eh. Alam mong addictus eh. Na loko na budol si Inday Sara, lahat kami na budol. Kailangan mo ng manindigan, Amy. Alam mo kung bakit? Baka hindi mo pa alam. Dito, sa vlog na ito, ikukwento ko sa'yo, okay? Na ang plano sa'yo ni Satanas. Nang hipag mong balahura, demonyo sa lahat ng pinakademonyo. Balikan natin ang istorya noong 2016. Okay? 2016. Ano ang istorya noong 2016? Diba? Noon pa lang ay binabalahura ka na ni Satanas. Remember, noong 2016 na hinahanap ka ng mga loyalista, ng mga kabataang barangay, third day na kung saan nangangampanya ang for Vice President. Di ba binalahura ka na ni Lisa Marcos, ni Satanas, na kung saan ay ang staff mo na si Beth De Leon, okay? Na kung saan pupunta ka na doon sa headquarters ng kapatid mo, ng ading mo, ay hinarangan ka ni Satanas. Ang sabi sa'yo ni Beth De Leon ay ayaw ka papasukin ni Liza Tanas. Kaya itong si Beth De Leon, nung natalo si Bangag, ano nangyari? Dati mong staff, lumipat kay Leo Marcos, then from Leo Marcos, naging kay Satanas na. Pero hindi ko na naulit-ulit para alam mo kung ano yung sinasabi ko. Okay? Para alam mo na hindi tayo gumagawa ng kwento. Kasi you know this story, I mean. Now, fast forward, kailangan nyo maintindihan to mga kababayan. Kung saan ako nanggagaling, okay, na kailangan si Amy Marcos, itodo niya na yung kanyang mga hanash. Itodo mo na, Amy, kasi tatanggalin ka. Okay? Ano ba title natin dito? Makinig ka, Amy, gugurgurin ka ni Satanas, ipapalit si Benfo. Okay? So, Amy, noong 2022,
umuwi ako sa Pilipinas. At una akong pumunta, ano yon, meeting de avance. Okay? O, hindi ko na ikukwento yung mga nagkita-kita tayo in the past. Di naman importante yun eh. Noong 2022, na pumunta ako sa headquarters, the same headquarters sa Bonnie Avenue, na kung saan sinipa ka ni Lisa Tanas noong 2016. Alam mo bang hinanap kita doon? Kasi si Satanas, di naman Marcos yun eh. Araneta yun eh. Hinanap kita kay Lisa Tanas na ang sabi ko, nasaan si Manang Aimee? Ganon. Over Lisa Tanas, mas gusto kitang makita during the time na ako ay Marcos supporter pa. Wala deadma. Okay? Ang sabi sa akin na hindi ka doon, welcome. Okay? But hindi ako nag-create ng scene. Kasi ayokong masira kayo na may mga kajotahan kayong pag-aaway. Now, okay? Ngayon ko lang napagtanto, binalikan ko yung kwento. Remember? Gumawa ka ng Lenlen, puppet Lenlen, yung nilibing mo si Lenlen, kayo ni Daryl Yap. Okay? Alam mo ba, okay, na si Lisa Tanas, nandito ako, basta, may picture kami nun. Yung isa, yung bumaliktad na, huwag natin pangalanan. But anyway, nandoon ako. Alam ko, na galit si Lisa Tanas sa'yo. Nung una, hindi pa nagsisinkin yun sa akin, Aimee. Ang sabi ni Lisa Tanas, na hindi daw maganda, pero nakwento ko na to sa inyo, na yung ginawa nyo ni Daryl, na yung puppet Lennon, it's so low, ayaw doon yun ng kaaway, ganyan-ganyan, ayaw awayin si Lenny. Hindi pa nagsikid sa akin yun, yung kaputa ni Lisa Tanas nung time na yun. Alright? Hanggang sa, hanggang sa nakita ko na nga yung kahayupan ni Bangag. Gaya pala, galit na galit. Okay? Etong hayop na Satanas, kasi meron na pala silang usapan behind the scene na the moment na umupo si Bangag, magsasanib puwersa ang mga Dilawan, Pinklawan, Bangagan. Now, moving forward, 1.5 months ago, Senator Aimee Marcos, makinig ka. Okay? Pwedeng hindi mangyari. It's the same thing ng mga expose ko. Kasi future ito pero pinagpaplanuhan. 1.5 months ago, or maybe isang buwan, basta ganun yung time. Pinapunta ni Satanas si Ben Tulfo, kaya huwag kayo maniniwala sa lahat ng Tulfo. Pinapunta ni Lisa Tanas si Ben Tulfo at saka si George Garcia ng COMELEC. Kaya sana wake up call mo to, Aimee. Bakit? Sa tingin nyo, mga palangga, bakit pinapunta ni Lisa Tanas, okay, si Ben Tulfo at saka si George Garcia? Number one, alam mo yan, dahil nagsabi ka ng bangag-bangag ang kapatid mo, kaya titirahin ka ni Satanas. Okay? So, baka later on magpasalamat ka sa akin kung hindi mo pa alam tong kwentong ito. Okay? Nasabi ko, lahat ng lakas mo, ibuhos mo. Tandaan mo, naka-1 taon ka pa lang. Okay? After 2025 election, di ba? You have 5 years. Tatanggalin ka ni Satanas. Sa papaanong paraan? Sisilipin, pwede kang tamnan ng kaso through George Garcia. Pwedeng katulad kay Senator Marcoleta. Okay? Kasi bakit papalitan ni Ben Tulfo si Aimee? Okay? Kasi number 13, mga kababayan, si Ben Tulfo sa last election. Para maintindihan niyo yung pinagsasabi ni Marlica. Okay, last 2025 election, tingnan natin yung votes ni ni Aimee. Ang nakuha ni Aimee as pang-12, 13,339,227 votes.
Si Ben Tulfo na ang number 13, 12,811. Nung nakarating sa akin yung information, hindi ko pa na-check, Amy, kung sino yung number 13. Okay? Binibigyan kita ng favor. Ngayon, ang gagawin, inatasan na, okay? Inatasan na ni Liza Tanas, according sa ating source, allegedly, okay, na ikaw ay pababagsakin o gugurgurin o patatalsikin. Sa anong klaseng paraan, I don't know, it's not specific, pero the fact na ikaw ay pinatawag si Ben Tulfo, ay wag kayo magpapaniwala. Kung is that former Commissioner Bing Guanzon. Okay, shout out sa'yo. Alright? And also, Alan Cayetano, shout out sa'yo. Walang mabuti sa Tulfo. Lahat sila pare-pareho. Imagine nyo, pag nagwagi si Satanas, matamnan ka ng kaso, plunder, or katulad kay Kiko sa ethics committee, Chuchu, di ba? Although bago ka matanggal, 2/3 votes. Di ba? It's the same thing sa impeachment. Di ba? Kaya nga, 13 na sila ngayon. Ewan ko kung sino pa ang babaliktad or whatever. We don't know kasi bilog ang bola. Alright? Baka hindi mo pa alam. Ako, binibigyan kita ng pabor. I'm not here para burautin ka tao. Nasabi ko na lahat ng sinabi ko. I'm still concerned. Okay? Dahil, ayoko magwagi si Satanas. Tama na yung mga pagtatakip mo. Maging vocal ka na ang nasa likod ng lahat ng itong kababuyan sa Pilipinas ay si Liza Tanas. Alam mo rin, o maybe hindi mo alam, ako na magsasabi sa'yo, na ang mga cabinet secretaries ni Bangag, halos si Liza Tanas ang nag-appoint niyan, at maliban sa cabinet secretaries na nagmi-meeting sila, after nila mag-meeting, may separate meeting ang cabinet secretaries, nagre-report kay Liza Tanas, siya ang umaaktong presidente. Mahina ka naman kung hindi mo alam yan, di ba? Ako nga, nakaka-penetrate sa loob ng mga information. How much more ikaw? You have all the connection, the power. Okay? So, tatanggalin ka ayon sa ating puting ahas. Sa anong paraan? Plunder, graft, expelled ka. Okay? Kakasuhan ka ni Remulla sa ombudsman. Mamadaliin nila yung kaso. I don't know. Baka worst case scenario, baka ipagurgur ka. I don't know. Dahil, nakita mo yung situation. So, yun. Gusto ko malaman ni Amy Marcos na ikaw na ang susunod. Okay, Ben Tulfo, anong sinabi sa'yo ni Liza Tanas? Yan ako talaga, I don't trust these people. Alright? So now, imagine nyo mga kababayan, pag nagwagi si Satanas at naipasok niya si Tulfo, si Ben Tulfo, imagine mo, 3 na sila. Imagine mo, Amy Marcos, ikaw ang nagpakahirap. Di ba? Sa kapatid mo, then tatanggalin ka. Kaya ako nagsasabi to, never again. Ang dami mo kasing pasakali. If you're really for the people, ibuhos mo lahat. Lahat ng lakas mo, lahat ng power, lahat ng alam mo, ilabas mo.